So anong plano niyo? Kasi na-move yung pagbasa ng charges from June 2 to June 11. Anong plano niyo between now and June 11? Well, Christian, ito yung mga pagkakataon na ang kailangan ang mamamayan na mismo ang kumilos. Yung ating mga institusyon, yung ating mga political elites ayaw kumilos, mamamayan na ang dapat kumilos. In fact, dapat nga, nung hindi yan tinake up ng Senate nung Pebrero, dapat nga kumilos na tayo eh. Kaya lang, alam naman natin, election na. At marami sa mga organisasyon, marami sa mga grupo, abalang-abala na dyan sa election. So hindi rin talaga naharap. And this is the time now, after the elections, na pwede na talagang harapin ng seryoso at ng buong buo itong issue na ito. So right now, in fact, 2 days ago, nagkaroon na nga ng pagkilos sa Senado. At ang panawagan ay litisin na si Sara Duterte, i-convene na yung impeachment court at simulan na ng Senado ang kanyang trabaho. Maraming grupo nagpaplano sa darating na linggo ng iba't ibang mga pagkilos. May mga religious na magkakaroon ng mga misa, ng mga vigil, and then there will be various mula June 9 hanggang June 11. June 11 kasi nakaschedule yung unang hearing na gagawin ng Senado. Iba't ibang mga aktibidad na ang pinaplano ng mga grupo. Of course, lahat yan ay magtatagpo on June 11 kung saan ite-take up mismo yung articles of impeachment at sabi ng Senate President, i-convene na daw nila yung impeachment court at pagdidesisyon daw nila yung ilang mga initial matters. So we're expecting a bigger outcome, a bigger mobilization on June 11. Pero ito talagang kung hindi kikilos ang mamamayan, asahan na natin na talagang hindi gagawin ng Senado ang kanilang tungkulin. Okay. Anong nakikita mong outcome dito, Teddy? No? Kasi ako nakikita ko yung ibang mga kababayan natin. Actually, binabalik pa nga yung video nung 2001 nung nag-walkout yung House prosecutors doon sa impeachment trial sa Senado ni then President Joseph Estrada. At yun nga, that precipitated the downfall of Joseph Estrada dun sa EDSA 2. Dito, do you also get the same feeling? Veterano ka ng kalsada ng ganyang rally, including EDSA 2. Mga nakikita ka bang parallelism dito sa nangyayari ngayon, dun sa nangyayari before, during that time? Meron. At hindi lang EDSA 2, even EDSA 1. At ano yung parallelism na yan? Pag ang ating mga institusyon, ang ating mga political institutions ay hindi nakakatugon sa kanilang tungkulin at sa panawagan ng mamamayan, talagang ang mamamayan mismo ang gagawa ng pagkilos. Ngayon, depende yan ngayon kung ano ang gagawin ng Senado. Ang bola ay nasa kamay ng Senado. Kung itutuloy nila yung impeachment court at mag-hold sila ng trial, at yung trial na yan, mind you, Christian, ang terms ng ating mga congressman at senador is until June 30. So hindi porket nag-adjourn sine die on June 11 ay hindi na sila pwedeng magtuloy ng kanilang trabaho bilang senator judges until June 30. Kasi June 30 matatapos ang kanilang terms. So ang panawagan talaga ng taong bayan dyan, sige, palagay na natin, sisimulan nila ng June 11, but they should continue with the trials until June 30. And then dapat magtuloy yan sa susunod na Senado. Pag hindi nagawa yan ng Senado, makakatiyak tayo na magkakaroon ng unrest, makakatiyak tayo na marami ang mga kikilos. At hindi lang usapin ito ng mga simpleng anti-Duterte. I think hindi lang yung mga anti-Duterte, hindi lang yung mga pro-Marcos, kahit yung mga wala namang pinipili o walang posisyon sa Marcos o Duterte, pero nakikita nila na binabastos na masyado ang proseso, na hindi nabibigyan ng hustisya ang taong bayan at hindi ginagawa ng mga halal na opisyal natin ang kanilang trabaho, sila mismo ay lalabas din. So this can create a broad movement or a broad coalition of various political forces na ang tuon talaga dyan, pilitin ang Senado na gawin ang kanyang trabaho at litisin si Sara Duterte. Kung yan ba ay hahantong sa isang
mala-EDSA na pagkilos na ang panawagan ay patalsikin si Sara Duterte. Of course, that is a possibility, pero depende na yan sa magiging tugon din ng Senado. Yun nga yung actually iniisip ko dyan eh. Kasi sa EDSA 2, ang target nun clearly, patalsikin si ERAP. Dahil nakita nila yung mga ebidensya o yung ilang mga ebidensya na pilit kinukubli. Talagang maraming bad trip noon ng 2001. Balikan nyo po sa mga viewers natin. Pero dito kasi, would that necessarily trigger an oust Sara Duterte campaign? Or baka naman ang target dito, pakilusin lang si Jesus Escudero? Kaya so far mukhang siya yung focal point nito eh. Oo, kaya lang kapag hindi nga kikilos ang Senado and they abdicate on their duty, saan pupunta ang taong bayan? Ang isang pwede mangyari din dyan, ang taong bayan mismo ang magtayo ng isang tipong impeachment court or probably a people's tribunal or a people's kung natatandaan mo noon, Christian, nung time ni Gloria Macapagal Arroyo, nung hindi nag-succeed yung impeachment complaint, anong time na yon kami nila then former Vice President Tito Ginggona, kinreate namin yung Citizens Congress for Truth and Accountability. Yeah. Para doon ilahad yung mga ebidensyang hindi na ilahad sa Kongreso. So yan, mga posibilidad yan na pwede mangyari. So hindi talaga, tingin ko hindi papayag ang taong bayan na gano'n na lang yon na de facto dismissal o hindi na mapay-present yung mga ebidensyang inihanda ng prosecution. That is unfair and that is wrong. At tingin ko ang mamamayan mismo ang maghahanap ng proseso na mapapanagot si Vice President Sara Duterte. Alam ko some religious groups will be starting their vigil on June 9. Meron ding magvi-vigil mismo doon sa Senado, I think starting June 10. And then maraming grupo ang pupunta doon on June 11. At nananawagan tayo sa ating mga kababayan na kung kayo ay naniniwala na ang mga senador natin dapat ginagawa ang kanilang trabaho. At yung trabahong yan ay basically pagpapanagot sa isang mataas na opisyal na lumalabas ng maraming katiwalaan. Mind you, Christian, these are 7 articles of impeachment. Mga seryosong akusasyon yan, may ebidensya. Yung maraming ebidensya, nakita na natin doon sa Kongreso nung ito ay inimbestigahan mismo ng Kongreso. So kung kayo ay naniniwala na dapat magkaroon ng venue para ilahad ng formal itong mga ebidensya at gawin ng Senado ang kanyang trabaho na husgahan o litisin at husgahan ang akusadong si Vice President Duterte, pumunta po kayo sa Senado this June 11. Magsama-sama po tayo doon at iparamdam naman natin sa mga senador na hindi pwede yung gano'n. Huwag naman nilang gagaguhin ang taong bayan. Huwag naman nilang talikuran ang kanilang mga sinumpaang tungkulin.